Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, January 24, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. We will respond favorably or positively to the Interpol request. Gobyerno ng Pilipinas handang tumalima sa ICC sa pag-aresto kay ex-President Duterte kung idaraan ito sa Interpol. Mock elections para sa halalan 2025 aarangkada na sa Sabado. Mga kandidato o obligahing lumahok sa election debates, plano ng COMELEC. 5 buwang konstruksyon ng footbridge sa EDSA Carousel sa Ortigas. Sisimulan na sa weekend. 17 Pinoy seafarers na binihag ng Houthi rebels sa Yemen nakauwi na sa bansa. Sa balitang showbiz, silipin ang sexy red collab nina Bruno Mars, Lady Gaga at Blackpink member Rosé. At Ariana Grande at Cynthia Erivo, nominado para sa Wicked sa 97th Oscar Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tila mas bukas na ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa International Criminal Court na kasalukuyang iniimbestigahan ang umano'y kriminalidad sa panahon ng madugong drug war ni former President Duterte. Ayon sa Marcos government, hindi pa rin nagbabalik ang bansa ng membership nito sa Rome Statute. Pero kung arrest warrants ang ICC na idadaan sa Interpol, no choice sila kundi ipatupad ito. Handa ang Pilipinas na arestuhin ng sinumang personalidad sa bansa alinsunod sa arrest order ng International Criminal Court o ICC kung sakaling hilingin ito ng International Criminal Police Organization o Interpol. Yan ang sinabi ng palasyo kasunod ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may nakaambang dialogo sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng ICC. Paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, bagamat hindi nagbago ang posisyon ng Marcos Jr. administration pagdating sa kooperasyon sa ICC. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request. Hindi rin daw pwedeng baliwalain ang ICC arrest orders kung ang Interpol na ang humiling nito. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Una nang kumalas ang bansa sa ICC alinsunod sa utos ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniimbestigahan ng naturang korte si Duterte at mga dating niyang opisyal kaugnay ng umano'y mahigit 6,000 extrajudicial killings sa panahon ng drug war. At nitong November 2024 lang, hinamon pa ni Duterte ang The Hague. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Sa ngayon, wala namang standing ICC warrants of arrest pero maugong ang panawagan nito sa mga saksi para sa nagpapatuloy na pre-trial process kaugnay ng crimes against humanity noong drug war. To stop the drug problem. Tinatanggi ng Malacanang ang mga akusasyon na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang humaharang sa mga hakbang ng Kongreso para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Makabayan Bloc, hindi raw kasi gumagalaw ang Kongreso para sa impeachment ni VP Sara. Naniniwala sila na pinayuhan umano ng Pangulo ang mga mambabatas na huwag mag-file ng impeachment o iusad ito. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nagpahayag lang ang
ang Pangulo noon na aksaya lamang ng panahon ng impeachment. Pero wala raw kapangyarihan si PBBM na makialam o magdikta sa galaw ng iba pang sangay ng pamahalaan tulad ng Kongreso. If the President has made a statement at all about that process, it is only an opinion that he stated because probably the thinking of the President is that might be distracting us from our agenda and our move forward, no? Iginigiit ng Malacanang na hindi mananagot ang Office of the President sakaling umabot sa Korte Suprema ang issue tungkol sa umano'y blankong bahagi ng 2025 national budget. Sa press briefing sa palasyo ngayong Biyernes, iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala umanong kinalaman ang ehekutibo sa kontrobersyal na bicameral conference report. Paliwanag ni Bersamin, hindi parte ang Office of the President sa bicameral conference committee na gumawa ng report patungkol sa pambansang budget. Sa halip, ang mataas o mababang kapulungan ng Kongreso ang dapat tumugon sa mga isyung ipinupukol. Matatandaang inaakusahan ni Congressman Isidro Ungab na mayroon umanong mga blankong budget items sa BICAM report ng Kongreso. Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Hindi kami ang mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa Presidente. Matapos ang mahigit isang taon, nakauwi na sa bansa ang 17 Pilipinong seafarers matapos mapalaya ng Yemen Houthi movement. Huwebes ng gabi, pasado alas 9:30, lumapag sa NAIA ang mga seafarer at sinalubong ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, Transport Secretary Jaime Bautista at Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Ayon kay Philippine Ambassador to Oman, Raul Hernandez, sumailalim muna sa medical check-up ang mga seafarers sa Oman bago sila lumipad pabalik ng Pilipinas. The continuous payment of what for the admins, right? The payment of the salaries, local in this case, no? I've also out of 428 days. We provided the necessary financial assistance to the families along the way. And we will do so again, another round of financial assistance under the Action Fund. Good news sa mga motorista. Matapos ang sunod-sunod na linggong dagdag presyo sa produktong petrolyo, magkakaroon po ng bawas presyo sa darating na Martes. Sa pagtataya ng Department of Energy, lagpas piso ang bawas sa kada litro ng gasolina, 51 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang halos 50 sentimo rin sa kerosene. Bunsod ito ng iba't ibang issue sa pandaigdigang merkado, maging ang planong dagdag taripa ni US President Donald Trump sa ibang produkto mula sa malalaking trading partners ng US na posibleng makaapekto sa economic growth na kalaunay magpapababa sa demand sa krudo. Napag-alaman ng Department of Agriculture na may nagbebenta ng mga smuggled na Chinese vegetable sa Cartimar Market sa Pasay City. Ayon sa DA, wala umanong importation permit ang ilan sa mga gulay tulad ng tiger chili, onion stick, Chinese yam at mushroom. Aalamin naman ng ahensya ng DTI at Bureau of Customs kung saan galing ang mga gulay at sino ang nag-ooperate nito. Pero giit ng mga nagtitinda, 4 na taon na nilang ibinebenta ang mga ito na umano'y galing din sa mga local supplier. Yung mga packaging, unang-una mali din yung mga labeling requirements ng packaging, tapos sa Chinese language pa. Aarangkada na ngayong Sabado, January 25, ang mock elections sa bansa. Ilang buwan bago ang mismong botohan para sa 2025 midterm polls. 30 barangay mula sa 15 lungsod at bayan sa bansa ang makikiisa rito. Alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almohano.
Matapos ang ilang araw ng pagkakaudlot, tuloy na ngayong Sabado, January 25 ang mock elections na bahagi ng paghahanda ng Commission on Elections para sa 2025 midterm polls. Layo nitong i-test ang mga automated counting machine maging ang sistema ng operasyon. Gaya na lamang ng Election Management System o EMS na siyang utak ng halalan at ang Consolidated Canvassing System o CCS na responsable naman sa pagbilang ng mga balotang ipapasok ng mga botante. Ano po ito? Integration ng lahat ng sistema natin. OVCS sa Singapore. At the same time, yung pong transmission ng results sa mga lugar na mga walang signal. For the first time, masusubukan po sa buong bansa, at least sa mga critical areas, yung lahat po ng sistema. Sa mock elections, makikita ang kahandaan hindi lamang ng COMELEC, kundi pati ang kaalaman ng mga poll watchers at mga botante. Gagayahin kasi sa mock elections mula sa pagpila at pagboto ng mga rehistradong botante sa presinto, transmission ng mga boto, bilangan ng balota at maging ang proklamasyon ng mga panalong kandidato. Inaalam din natin kung pag nag-integrate ba, halimbawa, binilang ng machine ang balota, yung bang balotang yan ay matatransmit yung result, yung suma total, using the transmission equipments ng ating provider. Mako-consolidate ba yan sa isang area? Ang matagumpay na mock elections ang isa sa mga magiging basehan ng pag-issue ng certificate by the Technical Evaluation Committee. Ibig sabihin, maayos, gumagana at angkop ang seguridad ng mga makina at sistema. 30 barangay mula sa 15 mga munisipalidad at lungsod sa bansa ang makikiisa dito. Ilan sa mga kinonsidera sa pagpili ng ilang lugar ang kalagayan ng signal na mahalagang elemento ng automation. Isasagawa ang mock elections mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Abiso naman sa ating mga motorista, posibleng ngayong weekend na pasimulan ang konstruksyon ng isang footbridge sa EDSA. Sa tapat po yan ng isang sikat na mall sa Mandaluyong City. Handa namang mag-deploy ang MMDA ng dagdag traffic personnel sa lugar, lalo't inaasahang tatagal ang konstruksyon hanggang Hunyo. May Balitang A to Z si Ace Cruz. Atrasado nakaschedule nitong Huwebes ng gabi na paggawa sana ng footbridge sa tapat ng isang mall sa Mandaluyong City na magdurugtong sa Ortigas Station ng EDSA Bus Carousel. Ayon sa MMDA Traffic Engineering Division, partnership program ito ng mall at Department of Transportation o DOTR, pero pamunuan ng mall ang gagastos sa konstruksyon ng tulay. As of today, wala kaming nakitang movement. So baka nadidelay lang or nag-aayos lang sila ng gamit. Nakaantabay naman ang MMDA sa pagmamando ng trapiko na posibleng idulot ng konstruksyon, lalo tinasahang tatagal ang pagkukumpuni hanggang Hunyo. Baka within this weekend sila mag-start. And in preparation siguro to para kasi 'di ba may EDSA rehabilitation project. So we wrote a letter to the OTR secretary and the secretary of DPWH and informed them na may mga napipintong mga proyekto pa. Welcome naman ito sa ilang commuter dahil oras na magawa ang tulay ay hindi na nila kailangan tumawid pa sa MRT footbridge. Kasi mataas ang akyatin. Kaya mas maganda kung may tulay para diretso lang. Kagaya sa amin may mga edad na siyempre permis na mahihingali na, di ba? Along the way, titingnan natin kung ano dapat adjustment natin on a daily basis. But what is important is close monitoring tayo dyan. Samantala, muli namang nagkasalang clearing operations ang MMDA Strike Force sa bahagi ng Teresa Street at Anona Street sa Santa Mesa, Maynila. Unang tumambal sa Strike Force ang e-bike ng barangay na nakapark sa gilid ng kalsada, pati ang mga illegally park at unattended na mga motorsiklo kahit isa-isa itong pinaghahatak. Sinita rin ang motoristang ito na hindi suot na kanyang angkas ang helmet. Kasi hindi ko alam na tiranggal kasi malilit na po sa school. Yun lang po sir, humingi lang po ako ng pasensya po. Hindi ko talaga papatanggal ang helmet sir kasi doon ko talaga sir. Pasensya na po. So definitely once you go out of your house, it's a public road. Huwag nyo na po isipin yung batas, isipin nyo na lang po ang safety at kapakanan nyo. Tinibag din nila ang makeshift table light ng isang tindahan. Paalis na sana ang MMDA Strike Force sa lugar nang makita ang isang waiting shed na pinamugaran na ng gamit ng ilan sa mga nakatira dito. Wala po kasi mga bahay namin eh. Sa ano po kami, malayo pa po yung bahay namin. Nandito pa yan ang buhay eh. Hindi, samantala lang po kasi nag-aan pa po kami ng pera. Kasi simula pa lang po na asawa ko magtrabaho. Pero pagka nagkapera na? Mangungupahan po kami. Yun po ang gusto natin gawin eh. Yung mga pinondohan ng gobyerno o ginawa for a purpose,
gamitin natin for that purpose. Hindi po gawin itong tambayan, gawin itong tulugan, or worse, makikita po natin, tinambakan na po or storage. Sinabi naman ni Strike Force Chief Gabriel Go na babalik at babalikan nila ang mga lugar na kanilang sunuyod para matiyak na hindi rin babalik ang mga nakahambalang sa sidewalk at kalsada. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. All set na ang pinakamatandang Chinatown sa mundo, ang Binondo, Maynila, para sa masayang pagdiriwang ng Chinese New Year at pag-welcome sa Year of the Wooden Snake. Nagsimula ang selebrasyon ngayong Biyernes ng hapon para sa pagpapailaw ng Prosperity Tree sa Plaza San Lorenzo Ruiz. May food bazaar din, tampok ang Chinese cuisine at local delicacies, kasabay ang mga cultural performances tulad ng inaabangang Dragon Dance. Inaanyayahan din ang publiko sa countdown sa January 28, alas 11 ng gabi sa Jones Bridge para sa pagsalubong sa bagong taon. Habang sa Chinese New Year Day naman, January 29, aabangan ang Golden Parade bandang alas 2 ng hapon, tampok ang Lion Dances, makukulay na float at mga performances na nagpapakita ng Filipino-Chinese heritage. Isang malaking pagsubok ang hinaharap ngayon ng OPM singer-songwriter na si Rico Blanco matapos ma-diagnose ang nakababatang kapatid na si King ng sakit na cancer. Napag-alaman na may advanced at very aggressive type squamous cell carcinoma o skin cancer ang kapatid ni Rico Blanco. Kaya naman humiling ng dalangin ang OPM hitmaker para sa agaran niyang paggaling. Sa social media post ni Rico, makikita ang ilang throwback pictures kasama ang kapatid na si King. Pagamat nagsimula na ang treatment, umaasa silang hindi pa huli ang lahat at naway magtuloy-tuloy ang paggaling ng kanyang kapatid. Susunod, mga kandidato posibleng obligahing lumahok sa election debates ayon sa COMELEC. At sa showbiz naman, silipin ang Sexy Red collab ni Bruno Mars, Lady Gaga at Rosé. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Heads up sa mga ka-A to Z mula sa ilang universidad. Isa ka rin ba sa mga nahirapang ma-access ang school website at email ninyo? Ilan kasing portal na may edu.ph domain ang nakaranas ng technical na problema dahil sa denial of service attack o DDoS simula Huwebes ng gabi. Saksi dito ang mga estudyante ng University of the Philippines, University of Santo Tomas, LaSalle, National University, maging ang PUP, UE, Letran, Lyceum at iba pa. Ayon kay DICT, Undersecretary Jeffrey D., target ng attack ang PHNet kung saan naglunsad ng maramihang incomplete queries ang mga attacker para ma-overload ang system. Tiniyak naman ng mga pamantasan na mananatiling intact ang kanilang online systems at ginagawa na ng paraan ng IT departments para maresolba ang issue. Pero paliwanag pa rin ng DICT, wala pang sapat na timeline kung kailan tuluyang maibabalik ang mga apektadong website. Bukas ang Komisyon on Elections sa paghahain ng resolusyon para imandato ang pagdalo at pakikiisa sa mga debate ng mga tumatakbo para sa matataas na pwesto. Dito raw kasi nakikita ang kredibilidad at kakayahan ng mga nais maging leader ng bansa. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kaakibat na ng halala ng kaliwat ka ng mga election debate na inoorganisa ng iba't ibang istasyon at mga institusyon. Nagsisilbi rin kasi itong uri ng voters education para makilatis ang mga kumakandidato at malaman ang kapasidad ng bawat isang tumatakbo. Kaya naman plano ngayon ng Commission on Elections na maghain ng resolusyon na siyang mag-oobliga sa mga tumatakbo sa halalan na dumalo sa mga election debate. Ayon sa komisyon, mahalagang makiisa ang mga kandidato sa mga debate para malaman ang kanilang mga opinyon sa makahalagang usapin at isyu na kinakaharap ng bansa. Sa mga nagdaang halalan kasi maraming national candidates ang hindi sumipot sa mga debate.
Willing kami mag-issue ng kahit na anong resolusyon. Masigurado lang na pantay-pantay ang oportunidad para sa mga kandidato, anuman po ang partido o walang partido. Makikialam lang ang COMELEC upang siguraduhin na ito ay fair and just to everyone. Ayon sa komisyon, hindi silang mag-oorganisa ng mga debate, kundi ang anumang media outfit. Kaya panawagan ng COMELEC. Sa ating po mga estasyon, kung magpapadebate kayo na ipapaalam sa amin, pakisigurado, 66 ang kandidato natin, 66 ang dapat na magpaparticipate. Bagaman walang batas na nagmamandato sa mga kandidato na dumalo ng mga debate, maaari pa rin ang COMELEC na mag-endorso ng mga ganitong programa at obligahin ang mga ito na makiisa. Sakaling maihain nilang resolusyon, kalakip nito ang mga guidelines sa pagdalo, maging mga penalty na pwedeng kaharapin ng sinumang kandidatong paulit-ulit na tatangging mag-participate. Kabilang dyan ang posibilidad ng isang election offense ayon kay Chairman Garcia. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng komisyon ang paghahain ng resolusyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Pinayagan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 na manatili sa ospital si Apollo Kibuloy habang dinidinig ang mga kaso niyang human trafficking at sexual abuse. Na-ospital si Kibuloy mula Sabado dahil sa pneumonia pero nakalahok siya sa pagdinig ng korte nitong Huwebes via video conferencing. Kasabay ding isinagawa ang cross-examination sa umano'y isa sa mga biktima ni Kibuloy. Ayon naman sa kampo ng pastor, walang tiyak kung hanggang kailan ang confinement at nakadepende raw ito sa mga finding at rekomendasyon ng mga doktor. As of now, the warden is given the discretion as to whether or not he will be hospitalized either in Pasig Regional Hospital or in the Philippine Heart Center. Walang pwedeng magdikta sa Pilipinas ukol sa mga desisyon nitong may kinalaman sa pambansang depensa ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sagot yan ng AFP matapos udyukan ng China ang bansa. Natanggalin na ang anilay delikadong missile launchers ng Amerika sa teritoryo ng Pilipinas. Samantala, kinilala naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro bilang banta ang 2017 Intel Law ng China na nagmamandato sa lahat ng Chinese na maging ahente ng Chinese intelligence. Yan ay matapos maaresto naman kamakailan ng isang hinihinalang espiya ng China na napatunayang naglilibot malapit sa military sites ng Pilipinas. Mga ka-A to Z, mahilig ka bang mag-picture-picture? Aba, extra careful po tayo. Sa Otaru City, Hokkaido, Japan kasi, patay ang isang Hong Kong tourist matapos masagasaan ng tren habang nakatayo sa riles para magpa-picture. Ayon sa mga ulat, tumayo sa riles ang 61-year-old na babae para kumuha ng picture ng dagat at hindi napansin ang paparating na train. Nadala pa sa ospital ang biktima pero agad din itong binawian ng buhay. Samantala, ganito rin ang nangyari sa isang Pilipina habang kumukuha ng larawan malapit sa railroad track ng Pingji District, New Taipei sa Taiwan. Ayon sa ulat, napuruhan ang 36-year-old sa kanyang ulo, dibdib at balakang. Agad namang dinala sa ospital at nagpapagaling na ang biktima. Pangmalakasang music collaboration ang pasabog ng singer na si Bruno Mars sa pag-release ng music video para sa kanyang newest single na Fat, Juicy and Wet featuring Sexy Red. Sa music video, star-studded ang collab dahil makikita ang cameo appearance ng Blackpink member na si Rosé at singer na si Lady Gaga. Matatandaang nito lang nakaraang taon nang mag-collab din si Bruno Mars, makakollab din ni Bruno Mars sina Rosé at Lady Gaga para sa hit songs na Apato at Die With A Smile na pumatok naman at tinangkilik ng buong mundo. I'ma throw it back, let me give you that. Fat, juicy and wet. I don't even gangbang, pussy so good, make me throw up a set. Throw it up, throw it up. That good.
kitty kitty good. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Ariana Grande at Cynthia Erivo nominado para sa Wicked sa 97th Oscar Awards. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Inaabangan na ang mga nominees para sa 97th Academy Awards o Oscars na ilalabas na ngayon. Sino-sino nga ba ang maglalaban-laban? Alamin natin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Who are you rooting for? Inilabas na ng Academy of Motion Picture Arts and Sciences ang mga nominado para sa 97th Academy Awards o Oscars ngayong 2025. Nanguna dyan ang Emilia Perez na umabot sa 13 nominasyon. Hindi lang yan, gumawa rin ng kasaysayan ang Emilia Perez star na si Carla Sofia Gascon bilang kauna-unahang transgender woman na nominado sa acting category. Ilan pa sa mga nominado ang Wicked stars na sina Ariana Grande at Cynthia Erivo. Sa Instagram, emosyonal at lubos ang pasasalamat ni Ariana sa The Academy matapos ma-nominate bilang Best Supporting Actress para sa mahusay niyang pagganap bilang Glinda sa pelikulang Wicked. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon ni Ariana na ma-nominate sa Oscars para sa nasabing category. Habang ang kanyang Wicked co-star at leading actress na si Cynthia Erivo, hindi rin makapaniwala matapos makakuha ng nominasyon bilang Best Actress sa pelikulang Wicked as Elphaba. Nakatanggap rin ang nasabing pelikula ng 10 nominasyon sa Oscars ngayong taon, kabilang na ang Best Score, Best Costume Design, Best Production Design at Best Film Editing. Samantala, kasama rin sa lineup for Best Picture ang pelikulang Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, I'm Still Here, Nickel Boys at Substance. Gaganapin ang 97th Academy Awards sa March 2 sa Dolby Theater, Hollywood sa Los Angeles, California, USA. Best of luck, nominees! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa writer at runner na si Hal Higdon. Ayon sa kanya, ang pinakamahalagang araw sa anumang tumatakbo o nagpapatuloy na programa ay pahinga. Yon. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po, si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Happy weekend!